Kumpiyansa si Father Pucci na di siya matutuklasan nila Jolene dahil tinanggal niya na pala ang alaala ni Mira Sean tungkol sa kanya. Nagagalit pa ang babae sa telepono pero bumait ito bigla nang makita ang binabayad niyang pera at binigyan pa siya ng drinks. Tumawag siya sa Speedwagon Foundation dahil kailangan niyang maibigay ang disc para sa ama dahil baka makumpiska lang ito ng mga guard sa kanya. Sinabi ng kausap na inilipat nila sa mas advanced na facility si Jotaro pero di pa rin ito nagigising. Kaya kailangan nilang maibigay dito ang disc sa lalong madaling panahon. Pero dahil recorded din ang usapan nila ay nagbigay na lang ng instruction ang kausap ni Jolene na magtungo siya sa courtyard sa loob ng 20 minutes at tatawagin daw nila ang misyon na Operation Savage Guardian. Ngunit di siya pinayagan ng guard dahil nakaraan ay muntik na siyang nakatakas kaya tinapalan niya na lang ito ng pera. Nagmadali na siya dahil medyo malayo pa ito nang makita siya ni Emporio na naghagis ng bola pero tumago sa kanyang kamay. Saka pinasok siya nito sa isang ghost room na nasa loob ng kulungan at may kasama pala itong naninirahan doon. Natuklasan ni Jolene na ito pala ang dahilan kaya di nahuhuli ng mga guard si Emporio. At malaki nga ang pakinabang ng kanyang stand ngunit tumatagos lang ang lahat ng kinakain pero nalalasahan niya ito. Nag-alala ang bata dahil alam nilang recorded ang telepono sa kulungan. Saka pinasama ni Emporio sa kanya si Weather Forecast upang may katulong siya sa misyon. Paglabas nila sa ghost room ay sinabi ni Emporio na nawawala daw ang alaala ni Weather Forecast kaya interesado din ito kay Pale Snake na kumukuha ng mga alaala. Saka pinakita nito ang stand niyang nakakapagmanipula ng weather sa kanyang paligid at ginamit ito upang makatugtog ng piano. Biglang sinabi ni Weather Forecast na magkunwari silang di napansin ng kalaban na silang Wrangler na kanina pa pala nagmamasid sa sulok. Pero pagsilip nito ay nakatakbo na sila at ang kailangan na lang nilang gawin ay magtungo sa courtyard upang maibigay ang disc ngunit sinusundan pa rin sila ng unggoy at may nilagay pa ito sa paa ni Jolene na di niya napansin at pagdating sa kanto ay di na sila makita nito dahil pumasok pala sila sa lihim na lagusan ni Emporio. Pero walang shortcut patungo sa courtyard kaya mapipilitan pa rin silang dumaan sa pasilyo ng kulungan kaya dapat dumaan sila sa pinakamabilis na ruta. Ngunit may mga bantay kaya tinuruan siya ni Emporio na kunwari ay mag-aayos siya ng bot sa factory pero kung mahuli siya ay madadagdagan na naman ng 5 years ang sintensya. Magkasama silang naglakad patungo sa destinasyon at di pinansin ng guard si Weather Forecast. At si Jolene naman ay nagbigay ng suhol sa bantay. Nang mapansin niyang lumilipad ang mga bagay na di niya maintindihan. Paglingon ng guard ay nakaalis na siya ngunit di niya makontrol ang sarili dahil tila nawalan siya ng gravity dahil sa ginawa ni Wrangler at pati ang mga nahahawakan niya ay nadadamay. Nabitiwan niya rin ang disc na pinakamahalaga sa misyon ngunit nandoon na si Wrangler na tinalon nito kaya ginamit niya ang cable ngunit hinaipan lang sa kasinira nito ang disc. Pero nagbalik lang sa dati dahil di pala ito nasisira kaya tumakas na lang ang unggoy. Nilagyan niya ng cable ang baso upang maabot si Weather Forecast ng boses niya. Agad na dumating at hinabol ito ni Weather Forecast kaya inihanda ng unggoy ang stand niyang si Jumpin' Jack Flash para lumaban at inatake ito ng mga projectiles na nakuha ng lalaki at pinabanda sa paligid. Napansin ni Jolene na dahil sa umiikot na parte ng katawan ng kalaban ay nakokontrol nito ang sariling gravity. Saka nagsabayan ng suntok ang dalawa ngunit nasunog ang kalaban sa aerodynamics friction kaso nag-release ito ng gravity kaya nabagsakan si Weather Forecast. Nagsasarado na rin ang gate dahil sa impact kaya nagsimulang tumakas si Wrangler dala ang disc at binuhat naman siya ng kasama upang makalusot pa sila sa gate bago magsarado at tila naapektuhan na rin ng zero gravity ang paligid. Samantala nasa control room na si Father Pucci para sa mga update sa facility at alaman niya dito na tumawag si Jolene sa Speedwagon Foundation. Nawala na rin ang gravity ni Weather Forecast dahil dumikit siya kay Jolene pero sa kabila nito ay kailangan nilang mabawi ang disc bago nila problemayan ang nakasaradong gate patungo sa courtyard. Pero nawiwiwi muna si Jolene kaya sinabi ng lalaki na siya ay kanina pa nagwiwi at lumulutang ang wiwi niya. Giit ni Weather Forecast na masama para sa internal organs kung wala kang protective gear sa isang zero gravity zone. Kalaunan ay nangyari na nga ang kinatatakutan dahil lumalabas na ang mga dugo nila sa katawan dahil wala nang pumipigil na gravity. Tapos umatake pa ang kalaban para mas mabilis silang mapatay pero nasalag ni Jolene kaso nasugat pa rin siya. Akala ni Jolene ay kailangan lang nilang takpan ng mga butas pero sinabi ng kasama na ito ang epekto ng kawalan ng gravity kung wala kang suit tapos inatake na naman sila ng unggoy. Nag-reload pa ito ng mga bala at si Weather Forecast naman ay naisip na gumawa ng cloud suit. Nakapagtago sila at pansamantalang nakaligtas dahil sa cloud suit na ginawa ng kasama pero kailangan nilang matalo si Wrangler sa kabila ng nauubos nilang oxygen. Nalaman nila ang range ng ability ng unggoy na 20 meters dahil di naapektuhan ng mga bagay sa malayo. Kaya kailangan nilang makarating doon upang makahinga. At nang bamuka ang sugat ay tinahilang ito ni Jolene ng cable. Pero nang kumilos na sila ay umatake na naman si Wrangler sa kanila at nagawa pang tamaan ng paa ni Weather Forecast. Sa muling pag-atake ng unggoy ay pinapabalik lang ni Jolene ang mga ito sa kanya pero ayaw siyang tigilan dahil alam nitong mauubos din ang kanyang oxygen.
Pinabanda din nito ang mga projectiles patungo sa lalaki na nasalag pa rin ng bida gamit ang kamao. Ngunit plano pala talaga ni Wrangler na patamaan ng barrel na may high pressure air, kaya lumipad ito patungo sa kasama na tinamaan nito pabalik at maaari pang mawasak ang cloud suit. Mabilis namang kumilos si Jolene para iligtas ito subalit mga free target lang sila ng kalaban na pinagsasalag ni Stone Ocean. Alam ni Wrangler na di niya matatalo sa lakas at bilis si Stone Ocean kaya naghagis siya ng daga upang kumalat ang dugo nito upang wala siyang makita. Dahil dito ay tinamaan na siya ng villain. Naisip ng unggoy na meron siyang magandang future dahil sa stand. Nang mapansin niyang nalagyan na pala siya ng cable ni Jolene at di pala umabot ang kanyang mga projectiles. Nailagay ito ni Jolene nung nag-reload siya. Dahil may cable na ihinila siya ng bida sa loob ng zero gravity zone at dahil nabigla ang katawan ay mas malala ang naging epekto sa kanya. Subalit kumuha pa ito ng bote na merong hydrogen peroxide at manganese dioxide para makagawa ng oxygen na nagsilbing propeller para sobrang lakas nito pag binato niya kay Jolene kaya nawasak ang cloud suit ng bida at dahil sugatan na siya ay una siyang sasabog. Subalit binigay ni weather forecast ang cloud suit nito at bago pa sumabog si Wrangler ay nirelease niya na ang zero gravity ngunit tumama sa kanya ang kamao ni Stone Ocean dahil itinutulak siya ng hangin pabalik kay Jolene kaya naranasan niya ang lakas ng mga kamao ni Stone Ocean at nag-shoot sa laundry basket at nabawi ng bida ang disc. Tinuro ni weather forecast ang mga dadaanan patungo sa courtyard at balak niyang gamitin ang ID ni Wrangler para mabuksan ang gate. Nagbabala si weather forecast na ibabartuli na siya pagkatapos nito pero di alintana ni Jolene. Kinatok niya ang gate at nilagay ang ID ni Wrangler kaya binuksan na ang gate. Ngunit si Father Pucci ang nagbukas nito na kanyang ipinagtaka. Nagtataka din si weather forecast sa nakita. Sinamantala ni Father dahil di pa alam ni Jolene na siya si Pale Snake kaya pipindutin niya ang alarm na pinigilan ni Jolene. Nagpaliwanag si Jolene sa pag-aakala na walang alam ang Father sa nangyayari pero inilihim niya pa rin na meron siyang kasama saka nakiusap siyang pagbigyan siya nitong makapunta sa courtyard. Pinagbigyan siya ni Father Pucci ng 1 minuto dahil alam niyang may kasama si Jolene kaya di niya pwedeng ipakita ang tunay na sarili. Pero di niya alam na babarilin siya ng lalaking naghihintay dahil nakatunog na si Pale Snake. Sa nakaraan ay ipinakita nung naging kaibigan ni Pucci si Dio. Giit ni Dio na nagsulat siya ng libro tungkol sa mga karunungan na natutunan niya sa mahabang panahon. Pero bago ito mabasa ni Pucci ay nabalitaan niyang natalo ni Jotaro si Dio at sinunog din ito ang libro. Dahil sa galit ay naghintay siya ng 2 dekada para lang makapaghiganti kay Jotaro. Narinig ni weather forecast na may bumaril kay Jolene at nagsarado na ang gate at paalis na rin si Father Pucci. Samantala nakahiga si Jolene at tutuluyan na ng lalaki na siyang utos daw ng priest. Ngunit bago niya ito magawa ay umulan ng maraming mga nakakalasong palaka dahil sa ginawa ni weather forecast na pagkontrol sa weather sa buong lugar upang magkaroon ng tornado at whirlwinds upang tumalsik ang mga palaka. Pinrotektahan naman ni Jolene ang sarili ngunit ang lalaki ay tuluyan ng nalaso ng dugo ng mga palaka at pati si Father Pucci ay nanganib kahit nasa loob ng facility kaya ginamit niya si Pale Snake para protektahan siya. Gumawa ng mga net si Jolene para di siya malagyan ng dugo ng mga palaka ngunit pumapasok na ang dugo sa kanyang shield. Si Father Pucci naman ay humingi ng tulong sa mga bantay para makapasok siya dahil nabitiwan niya ang access card sa gate. Nang dumating ang inutusan niyang gunman ay matindi na ang epekto ng lason sa kanya at tuluyan na itong namatay. Dumating ang isang prison guard ngunit nais nitong magpaalam muna sa kanyang superior. Naikinagalit ni Father Pucci kaya inihagis niya ang palaka at nilagyan niya ng disc saka inutusan niyang sumabog sa mukha ng lalaki na tinamaan sa mata. At pinag-utos pa ng father na lumapit ito sa kanya para mabuksan ang gate gamit ang ID nito. Subalit iniwan niya rin ang kawawang prison guard. Malalagyan na rin ng lason si Jolene nang maisipan niyang patalsikin ang mga ito. At pagkatapos ng ulan ay nagtungo si Pale Snake upang kunin ang disc na dala ni Jolene. Nakita niyang nabalutan ng mga palaka si Jolene at nahanap niya na rin ang disc. Ngunit kinuha ito ng bida gamit ang string dahil nagtago pala siya sa mga palaka na walang sugat kaya di siya nalagyan ng dugo ng mga ito na mapanganib. Kaso sinuntok siya sa pagmumukha ni Pale Snake pero naipadala naman ni Jolene ang disc sa tunay na ipinadala ng Speedwagon Foundation na isang kalapati. Nagmadali si Pale Snake na kunin ang baril ng gunman niya pero wala na itong bala. At nang marinig na may paparating ay umalis kaagad si Pale Snake. Nais ni Jolene na makita kung sino ang user ni Pale Snake na nalagyan niya pala ng cable pero pinutol lang ito dahil nakita pala ito ni Father Pucci kaya bigo na naman siyang malaman kung sino ang user ni Pale Snake. Pero sa kabila nito ay tagumpay niya namang naipadala ang disc. Pinaliwanag ang ability ni Hermes na smack kung saan nadodoble niya ang isang bagay gamit ang sticker pero pag tinanggal ito ay babalik sa dati pero tatanggap ng impact. Pupuntahan niya na sana si Sports Maximum na may kasalanan sa kanya pero kausap pala nito si Father Pucci at nagkaroon pa ng mga uod ang bulaklak niya. Nagtataka si Jolene kung ba't ayos lang kay FF na sinisingitan nito sa pila.
Nais daw pala ni FF na baliktarin ang kanyang estilo para magustuhan siya ng mga tao kaya di na siya nagagalit at ang ibang pagkain naman ang sinusubukan niya. Pinakita ni Jolene ang sugat na nilagyan na daw ni FF ng mga plankton, kaya nasa katawan niya na ang tuluyang pagpapagaling. Pinapabayaan ni FF na sumingit ang ibang preso at siya pa ang nagyaya na mauna na sila sa pila. Nalaman ni Jolene na may sinusundang lalaki si Hermes kaya di na ito nakakasama sa kanila. Tinanong nila si Gues kung sino ang sinusundan ni Hermes. Pero nanghingi muna ito ng lagay bago magsabi ng impormasyon. Dahil dito ay nalaman nilang ang sinusundan palang lalaki ni Hermes ay ang pumatay sa kanyang kapatid na si Gloria kaya matagal niya na itong minamanmanan. Binigyan nila ng almusal si Hermes dahil di na nito nagawang magpunta sa pantry. Pero itinatanggi pa rin niya sa dalawa na sinadya niyang magnakaw para makulong at mahanap sa kulungan ng pumatay sa kanyang ate. Pinakita ang flashback ni Hermes nung kasama niya pa si Gloria. Isang araw ay nagpasya siyang umalis para maghanap ng school na may scholarship at dahil sawa na rin siyang maging katulong ng tatay nila. Ngunit nang sumunod si Gloria ay nasaksihan nito ang pagpatay na ginawa nila Sports Maximum kaya pinatahimik siya nito. 5 taon lang ang natanggap na sintensya ni Sports Maximum dahil sa kakulangan ng ebidensya na sobrang ikinagalit ni Hermes. Ngayon ay nakita ng gangster ang picture ni Gloria na nilagay ni Hermes upang maalala nito ang ginawang krimen at gamit ang stand ay nagawa niya itong may pasok sa malaking pipe. Nais itong tuluyan ni Hermes habang nasa loob pa dahil sa labas ay marami itong bodyguard. Sinabi ni Hermes na dahil sa pagkamatay ni Gloria ay na-stress at nagkasakit ang ama hanggang sa mamatay at si Sports Maximum ang may kasalanan ng lahat. Tinanggal niya ang sticker kaya lalong naipit ang lalaki. Saka binuksan niya ang gate valve para malunod ito. Pero nakita niyang may nilalang na invisible ang umaatake sa paligid at sinasaktan rin siya nito na naisip niyang si Sports Maximum. Umatake siya ng mabilis sa hangin upang mapalayo ang kalaban. Ngunit nahugot nito ang ugat sa kanyang leeg kaya gumamit siya ng sticker upang madoble ang damit saka sinuntok niya ito. Di niya inaasahan na stand user pala ang gangster saka pinagsisipa niya ang pipe kaso walang sumasagot. Sa halip ay nakita niya ang paggalaw ng isang laruan na kinagat pa ng di makitang halimaw. At nakita niyang ito ay hugis crocodile na patungo na sa kanya kaya napatakbo siya at kumapit sa tubo. Naisip niyang noong una ay parang ibon ang umatake sa kanya at ngayon naman ay crocodile kaya naisip niyang may kakayahan si Sports Maximum na gawing alagad ang mga namatay na. Saka dumating sila Jolene na di alam ang nangyayari kaya si FF ang unang nalapan ng buhaya. Sinabi niya sa dalawa na kakayahan nito ng stand power ni Sports Maximum at susugodan naman nito si Jolene na sinuntok ni Stone Ocean kaya dahil sa dugo ay nakita nila ang buhaya. Ngunit sumugod pa ito kaya pinaulanan ni Stone Ocean kaso pinalo sila ng buntot. Naisip ni Jolene na maglagay ng string sa buong paligid para malaman niya kung nasaan na ito. Ayaw ni Hermes na madamay pa sila kaya pinapaalis niya na ang dalawang kaibigan. Pero sinabi ng bida na baka may kinalaman ito sa ninakaw na memorya ng kanyang ama. Giit ni Hermes na malulunod din si Sports Maximum at mamamatay kaya maghintay na lang sila. Kahit merong string sa paligid ay naabot pa rin ito si Jolene nang di inaasahan kaya bumaba si Hermes para tumulong. Hinamon pa ito ni FF kaya kinagat ang kanyang kamay. Pero balak niya pala itong barilin sa bunganga kaya tagumpay itong natalo. Saka inayos din ni FF ang mga sugat ni Hermes sa katawan. Naisip nilang ang powers ni Sports Maximum ay ang makagawa ng invisible zombies kaya nabahala sila nang makita ang handprints dahil baka nakatakas ito. Basang-basa ang gangster dahil sa ginawa ni Hermes. Pero plano niya nang hanapin ang buto na pinapahanap ni Pale Snake. Uhaw na siya kaya nang makita ang babaeng preso ay sinuhulan niya ang bantay pero di siya pinapansin nito. Nang hawakan niya ang chicks ay ang isang lalaki ang napagbintangan nito dahil parang di siya nakikita. At nang saktan niya rin ang lalaki ay di pala talaga siya nakikita ng babae. Dahil di rin alam ni Sports Maximum na isa na lang rin siyang zombie ghost. Kinuha niya rin ang dala nitong gamot at ginamit sa sarili pero di niya nagustuhan ang resulta. Napatakbo naman ang babae ngunit nahuli siya ni Sports Maximum at pinaslang. At ipinangako na maghihiganti siya sa ginawa ni Hermes. Nakita nila Jolene ang bangkay ng babae at nagsarado ang gate kaya sumuntok sa hangin si Jolene pero di tinamaan si Sports Maximum. Kaya naglabas ng mga cable si Jolene upang malaman ang lokasyon ng kalaban kaya tinamaan niya ang kamay nito. Kaso nahawakan pa rin siya kaya itinali niya ito ng maraming string sa kanya pinagsusuntok. Nang makita ni Hermes na nagdugo ang babae ay naisip niyang zombie ghost ng babae ang sinusuntok ni Jolene. Nang tinamaan si Jolene ng atake ng tunay na Sports Maximum ay umatake na rin sa paligid si Kiss na stand ni Hermes at naglagay muli ng mga cable si Jolene. Saka nalaman nilang napapalibutan na sila ng napakaraming invisible zombies ng villain. Ginamit ng bida ang cable upang tawagin si FF. Ngunit lumabas si Hermes upang di na mapahamak si Jolene dahil alam niyang siya ang target ni Sports Maximum at unti-unti nang napuputol ang mga string dahil sa maraming zombie na ginawang tanghalian ang katawan ni Hermes at ang ulo niya ay kinakagat ni Sports Maximum buti ay isang ulo niya lang ang nakagat. Inatake niya ito ngunit di tinamaan dahil nakahiwalay pala ang katawan nito.
Kinagat pa siya ng isang zombie at nataman niya naman ng marami nito pero di niya mahanap si Sports Maximum na binalik na ang ulo at tinanggal nito ang sticker kaya tumalsik siya sa impact at balak pagsaluhan ng mga zombie ang kanyang katawan. Ngunit nasaktan ng villain dahil nang tinanggal niya ang sticker ay nagbalik din ang parte ng ulo ni Hermes na kinain niya, kaya nalaman ni Hermes ang kanyang lokasyon na tinamaan niya sa bunganga at agad pang sinuntok kaya inutusan niya ang mga alagad na patayin si Hermes. Pero nakagawa na pala ito ng mga kopya ng kanyang ulo na isa-isang pinabalik sa kanyang mukha at saka siya pinagsasapak ni Hermes dahil sa matinding galit sa pagpatay nito sa kanyang ate hanggang sa matalo ito at lumabas ang disc na nagmula kay Pale Snake. Dahil dito ay nagpasalamat ang kaluluwa ng ate niya at naramdaman niya ito dahil tumulo ang kanyang luha pero wala na siyang lakas saka nahanap na rin ni Jolene si FF para pagalingin ang mga sugat nila. Kaso nauna pang dumating ang mga pulis at si Jolene ang napagbintangan na gumawa ng krimen dahil mga duguan ang kasama. Kaya dinala na siya ng mga bantay sa ultra security prison, kung saan meron ng pagkain pero iniipis naman ito. Tapos may mga manyok pa siyang narinig mula sa katabing mga kulungan na binato siya ng eat. Sa kabila nito ay pinalakas niya ang loob upang magawa niya ang misyon na pakay niya dito kaya kinain niya pa rin ang tinapay. Habang pinagmamasdan ni Father Pucci ang memory disk ni Jotaro ay naalala niya noong tinuturuan siya ni Dio kung paano makakamtan ng hinahanap niyang tunay na kasiyahan.